Kaufman goes again, politicking instead of defending his own client. Aray, nakuryente ako. Kuryente lang po. Sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, Media ng Cebu. Basahin po natin yung mga tanong mula sa Malacanang Press Corps. Unang tanong mula po kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Sa unang taon ni former President Duterte sa ICC detention, iginiit ni Defense Counsel Nicholas Kaufman ang pagtataksil ng gobyerno sa dating Pangulo. In a statement, sabi niya, it is 1 year since the former president was betrayed by the incumbent government and denied the ability to defend his legacy under the law of the Philippines. Any reaction from the palace po? yes, it has been 1 year since the victims of EJK have seen the ray of justice, the justice that they deserve. It is not the president who betrayed the Filipinos, but the perpetrators and co-perpetrators in the commission of the crimes against humanity who betrayed and continuously betray the Filipino people. Here, Kaufman goes again, politicking instead of defending his own client, pamumulitika. Is he preparing for the 2028 elections? Yung sunod po na katanungan ay mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Ano po ang posisyon ng administration sa mga panawagang i-repeal ang oil deregulation law para magkaroon ng say ang gobyerno sa mga pagkakataong katulad nito na napakataas ng presyo ng produktong petrolyo? Nasa Kongreso na po yan. Kung ano po ang kanilang nasa saloobin, kung ano ang nakikita nilang magiging maganda para sa ating bansa, at kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo. Lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo ng Net25. Meron po ba tayong natatanggap na report na may mga Pilipinong naaresto sa Middle East dahil sa pagpo-post sa social media ng misleading content about the ongoing tension sa Middle East? Ano po ang pili ng Pangulo at ano po ang advice o paalala natin sa mga kababayan natin sa Middle East? Opo, kaninang umaga ay nakausap mismo natin si Secretary Hans Kakdak at tinanong po natin yan. At sila po ang sasagot. Magkakaroon po sila ng briefing ngayong hapon. At kung ano man po ang bili ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, laging unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang sunod po na katanungan ay kay Dexter Cabalza ng Inquirer.net. What is Malacanang's response to TUCT Representative and House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza calling on President Marcos to declare a state of national emergency for the government to temporarily take over the oil industry to regulate fuel prices? He said the President can invoke Section 14E of RA 8479 or the Oil Deregulation Law, which states that in times of national emergency and the public interest so requires, the DOE may, during the emergency and under reasonable terms prescribed by it, temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies, at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon, dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation. So wala pa po tayo sa ganung sitwasyon. Huling tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Nagkaroon daw ng landing gear issues ang eroplanong sinakyan ng unang ginang mula Iloilo kagabi. Aray, nakuryente ako. Kuryente lang po yun, hindi po yung totoo. Sunod na tanong mula kay Jesse Atienza, PTV Cebu. Ayusek.
May we ask po a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat po. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil na-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? So ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon, especially kung ang reporter nito ay kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulo. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulo. Kahapon lamang po ay nagbigay siya ng kanyang mensahe. Ang mga naging trabaho at accomplishments ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Especially patungkol dito sa nangyayari sa Middle East. Natanong mula kay Nico Sereno, General 7. Good afternoon, Yusek. I'm Nico. Question lang po, Yusek. There was an incident last week dito sa Cebu, particularly in Mandaue, wherein a 31-year-old mother of 4 died while falling in line para sa verification ng ayuda ng DSWD. She collapsed and eventually died sa hospital. Any directive po, Yusek, from Malacanang sa DSWD or sa local government units to prevent similar incidents from happening? And may I just add, kasi may mga, may mga questions din sa mga netizens na parang pahirapan daw ang system. Okay, kahapon ay nakausap ko po mismo si Secretary Rex Gatchalian at inalam po natin ang insidente na ito. At sinabi po niya na ito po talaga ay nangyari at tayo pong lahat, kami pong lahat ay nakikiramay dahil sa pangyayaring ito. Pero ang DSWT po ay tinulungan at binigyan po ng sapat na tulong ang pamilya po ng namatayan at pati po ang pagpapalibing ay tinulungan po natin. Ang sinabi